Katulad po nung nabanggit ko kanina na ang Lateran Church po, ang basilika na dedicated kay St. John the Baptist and St. John the Apostle, ang simbahan ng obispo ng Roma, ang simbahan ng Santo Papa. Hindi po ang St. Peter's Basilica. Kaya nga po, after the installation of the Pope, nagkakaroon po ito ng rito kung saan he takes possession of the Lateran Church. Dahil dito po natin matatagpuan ang kanyang kathedra. Ang ibig sabihin po, kaya po tinatawag ang isang simbahan na cathedral dahil nandun po yung kanyang kathedra. Nang ibig sabihin, nandun po yung upuan o yung luklukan ng obispo. Kaya po pag pumunta kayo halimbawa sa Good Shepherd Cathedral, makikita nyo dun sa right side, mayroon po dong natatanging upuan na ang pwede lamang umupo dun ay kung sino yung obispo ng diocese ng Novaliches. At dahil po ito ang ina ng lahat ng mga simbahan sa buong mundo, kaya po tayo na nandito sa Pilipinas ay ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ng pagtatalaga ng simbahang Laterano sa Roma. Pero ang tanong po dito, paano po ba natin nauunawaan pag sinabing simbahan? Ano po ang pananaw natin sa simbahan? So unang-una po, ang simbahan ay isang istruktura na katulad po nitong lugar na ito na ating pinagtitipunan, kung saan ang Diyos ay nakikipagtagpo sa kanyang sambayanan. Mahalaga po ang lugar na ito dahil ito po yung lugar kung saan nakikipag-usap tayo sa ating Diyos. Kaya nga po kung babasahin ninyo ang Lumang Tipan, sa tuwing magkakaroon po ng labanan at susugurin ng ibang lahi, ibang bansa, ang mga Israelita, ang una nilang sinisira ay ang templo, lalo na po ang altar. Dahil ito po'y nangangahulugan na pag nasira ito, mawawalan ngayon ng koneksyon ang sambayanan ng Diyos sa kanyang Diyos. Kaya po, sinisira talaga nila yung templo, particularly the altar, dahil dito ginagawa ang sakripisyo. At pag walang altar, walang magaganap na sakripisyo. Kaya po mahalaga para sa atin, kaya nga po every Sunday, nandito tayo sa lugar na ito. Natatangi ang lugar na ito, itinalaga ng Diyos ang lugar na ito kung saan tayo ay makikipagtagpo sa Kanya. Kung saan muli niya na inonorish ang bawat isa sa atin nang sa gayon muling mabuo ang koneksyon at bigyan tayo ng panibagong lakas na sumaksi sa ating mga bukasyon bilang mga Kristiyano. Pero ang istruktura pong ito, ang simbahan, gaano man ito kaganda, ay mawawala ng saysay kung ang mga bahagi ng katawang mistiko ni Kristo, ang simbahan na tao, ay hindi maayos. Kasi maliban po sa description ng simbahan bilang isang istruktura, ang simbahan din po ay ang sambayanan ng Diyos. Kaya po, gaano man kaganda ang simbahan, pero kung ang sambayanan ng Diyos ay watak-watak, kung ang sambayanan ng Diyos ay nagkakagulo, kung ang simbahan o ang sambayanan ng Diyos ay hindi nakikiisa sa gawain ng simbahan, sa pagsamba, mawawala ng saysay ang simbahan na ito. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin ay tinatawag
hindi lamang umattend, no, ng mga misa every Sunday, no, kundi maging mga masisigasig at aktibong kasapi ng simbahan. Kaya nga po, madalas challenge ko yung mga members ng ating religious organizations. At sinasabi ko sa kanila, ako po kasi rin yung chaplain ng isa nating chapel, no? Itong Nuestra Señora de Salvacion dito sa Kasiyahan. At sabi ko, I encourage you, no, na magkaroon lang maximum ng 2 religious organization. Kasi po, tungkulin ng simbahan, tungkulin natin na paano tayo makaka-encourage ng mga tao na maglilingkod at magiging bahagi ng simbahan kung yung isang tao, member na ng lector and commentator, choir, lay minister, Nanay ni San Benito, MBG, kulang na lang na sabihin nung isang Legion of Mary pa, no? Kulang na lang sabihin, pwede bang ako na lang ang parish priest? No? Kasi lahat gustong salihan. Sabi ko, no? Buti na lamang, hindi kukunti pa lang yung ating religious group dito. No? Paano kung katulad ng ibang parokya na mayroon silang 20 plus religious organizations, ay di lahat na ito sinalihan. No? Sabi ko, palagay ko, pag ganito ang ginawa ng nanay na ito, mapapalayas to ng asawa niya. Kasi hindi na natitigil sa bahay. No? Pero hindi po ito encouraging. No? Kasi ang sasabihin ng mga tao, ay sila-sila lang naman yan. No? Sila-sila lang din naman yung mga taong simbahan. Kaya wag na lang, sumimpa na lang tayo. Kaya sabi ko po doon sa mga sakristan, ako yung may hawak ng mga sakristan, sabi ko sa kanila, walang kukuha sa choir, sa YA, sa KA ng bagong sakristan. Kailangan pumunta kayo sa mga lansangan. Pumunta kayo dun sa mga lugar na kung saan pwede kayong mag-encourage ng bagong member ng religious organization. Yun po ang ginagawa ko pag po ako'y walang ginagawa sa gabi. So lumalabas ako ng naka-shorts, tapos naka-t-shirt lang. Pumupunta ako sa mga, naglalakad-lakad ako, pero hindi dito sa Don Antonio. Pupunta ako doon sa may bandang aquatic, o kaya naman dito sa may Primitibo, sa may Kasiyahan area. At ang nakikita ko, ang daming tao. Ang daming tao. At sabi ko, ang dami na pwedeng maging bahagi ng simbahan. At minsan po nalulungkot ako pag tinatanong, Katoliko po ba kayo? Sasabihin sa akin, opo. At pag tinanong, saan po kayo sumisimba? Sasabihin, sa St. Peter po. O kaya sa Cathedral sa Good Shepherd. Kaya tinatanong ko, alam niyo po ba kung mayroong St. Benedict Parish? Sasabihin sa akin, opo, Father, sa Don Antonio. So itatanong ko, bakit po hindi kayo dun sumisimba? At mas lalo akong nalungkot sa sagot. Kasi po, yung mga miyembro ng organisasyon ng St. Benedict, mga chismosa. Kung gusto mo pong makarinig ng bagong balita, punta ka po sa mga miyembro ng organisasyon ng St. Benedict. Alam nila. Hindi lang po yung balitang showbiz. Pati buhay ng kapitbahay nila, alam nila. At nakakalungkot na bilang simbahan, ako pa ay gumagampan na yung akin bang buhay ay nag-i-encourage sa mga tao para maging kasapi, para maging aktibo sa buhay ng simbahan. At totoo po yun. At nakakalungkot na sabi ko, no, tinatanong ko rin po, nagtatanungan din kami mga pari, no, tinatanong natin, ano yung pwede nating gawin? Saan tayo nagkulang?
Kasi kahit ano pong gawin namin na magtayo ng religious organizations, pare-pareho lang din naman yung nagmemiyembro. Walang bago. At sabi ko, nasaan ang malaking bahagi ng sambayanan ng Diyos ng parokya ng San Benito? At paano po magiging silang aktibong bahagi ng ating simbahan sa pamamagitan ng inyong pagsaksi? Naunawaan po natin na tayo ay mga tao na may limitasyon, mahina, nagkakasala, pero hindi po ito sapat na dahilan para hindi tayo sumaksi, para hindi tayo maging mabubuting halimbawa ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. At kung bakit nga po tayo ay nandito sa simbahan, dahil alam natin na tayo ay nangangailangan ng awa ng Diyos. At paano po tayo magiging mabuting saksi? Yung ating buhay. Na pag nakita tayo ng ating kapitbahay, sasabihin ng kapitbahay natin, naku, parang gusto kong pumunta sa St. Benedict Parish. Kasi nakita ko yung aking kapitbahay, dati chismosa, araw-araw nasa gitna ng kalsada. No? Bago pa tumilaw ang manok, nagmamarites na. Aba, ngayon ay hindi na. 3 times a week ko na lang nakikita. At makikita mo, may pagbabago. Kasi dati araw-araw, nakikipagmaritesan doon sa kanyang kapitbahay, ngayon 3 times a week na lang. At makikita nung kanyang mga kapit, may pagbabago. Ano mayroon sa parokya ng San Benito na itong kapitbahay ko na araw-araw nagchichismis, ngayon 3 times a week na lang? Bakit bigla siyang nagbago? Dati itong kapitbahay kong ito, ang damot. Tingnan mo lamang yung kanyang halaman, nagagalit na, akala mo pipitasin. Pero ngayon, parang ang bait, no? Puputol pa siya at sasabihin, gusto mo nung halaman, itanim mo ito. Maganda yan. Nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng usbong ng panibagong buhay. Hindi po naghahangad ang Diyos na magi tayong perpekto, umagi tayong banal agad-agad. Kundi po ang hinahangad ng Diyos na sana sa tulong ng kanyang awa, sa tulong ng kanyang pagmamahal, gradually, tayo po ay nagbabago, tayo po ay nagiging mabubuting saksi. Ito po sana yung inaasahan ng Diyos. Ito po sana yung hinihingi sa atin ng Diyos, na tayo ay magiging mabubuting saksi ng kanyang pagmamahal sa ibang tao. By virtue po of our baptism, may kakayahan po tayo dahil nung tayo'y bininyagan, ang bawat isa sa atin ay naging templo ng Espiritu Santo. At sa tuwing tayo po pipilayin natin na magkasala, nilalapastangan natin ang Espiritu Santo. Sa tuwing aabusuhin natin itong katawan na ito'y paglapastangan sa Espiritu Santo dahil ang ating katawan ang templo ng Espiritu Santo. Na kung saan sana ang bawat isa sa atin, sa tuwing titingnan tayo ng ating mga kasama, mababanaagan sa ating mga mukha ang larawan ng Diyos. Kaya po mamaya sa Peace Be With You, titigan ninyo yung katabi nyo. Tingnan nyo kung kamukha ba yan ng Diyos, kawangis ba yan ng Diyos. Kasi pag hindi, paki-remind, sister, brother, you are created in the image and likeness of God. Hindi yung para kang problemado na problema mo na ang buong mundo.
nakasimangot. Kaya po sabi ni Pope Francis, dapat daw tayo na umaattend ng misa, paglabas ng misa, mga masasaya. Pero ang problema daw sa Katoliko, pag lumabas ng misa, akala mo umattend ng libing. Akala mo umattend na galing ng punerarya. Bakit? Paglabas ng misa, mga nakasimangot na. Pero we are part of the church na naging bunga ng muling pagkabuhay ni Kristo. At kaya nga po, dapat sana mapanaag, makita sa atin ang kasiyahan, ang kagalakan ng pagiging simbahan. At salamat po sa inyong pagpunta dito sa St. Benedict Parish. Marahil hindi po ninyo alam na your presence inspires other people. Minsan po, pupunta ka sa simbahan, wala lang, tinatamad ka lang. Gusto mo lang ma-fulfill yung Sunday obligation mo. Pero pag nakita mo yung katabi mo, very prayerful, kumakanta, nagpa-participate sa misa, you will be inspired. Ako rin. Marahil siya rin may pinagdadaanan sa buhay. Marahil siya rin may problema, pero bakit siya nakakakanta? Bakit siya nagpa-participate actively sa misa? Kaya po yung presensya natin pag Sunday mahalaga. Kasi hindi po ninyo alam, baka yung katabi ninyo na i-inspire ninyo. Na baka pag nakita nung iba, nabuti pa sila, sumisimba bilang isang pamilya, later on, aayain na rin niya yung kanyang buong pamilya para sumimba. Ito po ang ganda ng simbahan, na kung saan yung ating presensya, yung ating pakikilahok sa simbahan ay nakakatulong sa bawat isa sa atin. Maski po kaming mga pari, pag minsan napapagod kami at kailangan naming magmisa, pero pag nakikita namin na buhay ang sambayanan ng Diyos, it inspires us. Salamat sa Diyos dahil mayroong sambayanan na tumutulong sa simbahang ito. Kaya nga po, ipanalangin natin sa misang ito, ang bawat isa sa atin ay maging masisigasig na saksi ng pagmamahal ng Diyos, maging aktibong kasapi ng simbahan. Hindi man po kayo maging part ng different religious organizations, pero mayroon po kayong pwedeng ibahagi sa simbahan. Maybe by praying for vocations, by supporting the different ministries of the parish, may magagawa po kayo. Gawin po natin ang ating bahagi sa patuloy na paglago, pagkakaisa at pagmamahalan ng sambayanan ng Diyos, ang parokya na itinatag, ang simbahan na itinatag ni Kristo Jesus. Amen.